panahon ngayon, importante ang may pera ka. Importante ito para mag-survive ka at ginagamit din natin ang pera para may pambayad tayo sa ating mga bills, pambili ng pagkain, pambili ng damit at ng bahay at marami pang iba. Kaya nga kung wala kang pera ay di maiwasan na mag-alala pero pwede naman nating maiwasan ito sa pamamagitan ng pagbabago ng ilang bagay sa ating buhay para magkaroon tayo ng financial security. Kaya sa video na ito, magbibigay ako ng ilang tips na dapat mong gawin para di ka mag-worry sa pera. Una, huwag mong sisihin ang sarili mo. Kadalasan, iniisip natin na tayo ang dahilan ng mga problema natin tungkol sa pera, kahit may mga bagay naman na wala sa ating kontrol, tulad na lang ng pagkakaroon ng sakit na pwede magbigay sa iyo ng mahal na medical bills, mga repair sa bahay o bigla ang pagkawala ng trabaho. Pero sa halip na mag-alala ka sa mga bagay na wala sa iyong kontrol, iwasan ang pagsisi sa sarili and instead, hanapin mo ang reason kung bakit nasa ganito kang sitwasyon at baguhin mo ito. Pangalawa, humanap ka ng pwedeng source of income mo. Kung wala kang source of income, dapat humanap ka ng paraan para maayos ito. Pwede kang humanap at mag-apply ng trabaho o kaya naman katulad ng ibang tao na nagsisimula muna ng maliit na negosyo. Ang importante ay magsimula ka ng paraan mo para magkaroon ka ng perang papasok sa bank account mo o sa wallet mo. Yun nga lang, kung may isang source of income ka lang at kulang pa rin ito, bakit di mo subukan munang kumuha ng part-time jobs para mapunan ang kulang sa budget mo? Pwede mong itabi yung perang kinita mo sa part-time mo para pang-invest o para sa mga emergencies, para sa gayon ay di ka nag-aalala tungkol sa pera. Pangatlo, gawan mo ng plano ang iyong pera. Kapag may pera ka natanggap at wala kang plano, ay malamang magagastos mo lang ang pera mo sa maling paraan. Kung wala kang budget at money goal, ay di malayo ang mararating mo. Dapat alam mo kung saan mo dapat gastusin ang pera mo para di ito masayang o mapunta lang sa walang kwentang bagay. Ang plano mo dapat ay kasama sa savings mo at kung paano mo i-invest ang pera mo para kumita ng interes. Tandaan mo na ang paggastos ng higit pa sa kinikita mo ay ang simula ng financial problems mo. Pang-apat, tanungin mo ang sarili mo kung kailangan mo nga ng credit card. Palagi kong sinasabi na maganda ang credit card, ngunit depende ito kung paano mo ito ginagamit. Para sa akin ay ginagamit ko ang credit card ko para sa mga points at sa mga discounts nito. Ngunit sa kabilang banda, ang paggamit ng credit card ay isa sa mga reason kung bakit marami ang nagwo-worry tungkol sa pera dahil na rin sa di sila marunong gumamit nito at wala silang disiplina. Lalo na kung di mo ito babayaran on time, ay lalaki ng lalaki ang utang mo hanggang malubog ka na sa utang. Maging disiplinado sa paggamit ng credit card para maiwasan ang pag-aalala kung paano mo ito babayaran. Ang panglima ay mag-ipon ng pera. Sa halip na ubusin mo ang pera mo sa tuwing kumikita ka o nakakatanggap ka nito, bakit di mo na lang ito ipunin? May mga paraan naman na kumikita ka na malaki pero ipunin mo ito. Pwede mong i-invest ito o ilagay sa mga high-yield savings account. Over time ay pwede mong dagdagan ang perang ininvest mo para kumita pa ito na malaki. Ang pag-iipon kasi ay kailangan ng disiplina at focus upang makamit mo ang financial goals mo at maiiwasan ang pag-worry tungkol sa pera. Basta do your own research at magtanong para malaman mo ang best options kung saan mo dapat ilagay ang pera para magkaroon ito ng magandang results. Ang pang-anim ay paghandaan ang retirement. Lahat naman tayo ay gusto ng tahimik at worry-free na retirement. Ang pagplano ng retirement ay pwedeng simulan as soon na makatanggap ka ng unang sweldo mo. Mas okay ito kaysa pagplanuhan mo ang retirement mo kapag nasa 40, 50 o 60 years old ka na. Kapag nagsimula ka mag-ipon para sa retirement mo habang bata ka pa, ay makakapag-take advantage ka sa compound effect ng mga investments mo and who knows magiging sagana ang iyong retirement age nang hindi na mga problema tungkol sa pera. At ang pangpito, kumuha ka ng mentor mo. Ang pagkakaroon ng financial stress ay may malaking impact sa atin. Pwedeng mahirapan kang harapin ang sitwasyon mo, kaya huwag mahiyang lumapit sa mga financial advisors at mga mentors para makapagbigay ng idea kung paano mo i-handle ang ganitong sitwasyon, lalo na kung tungkol sa pera. Normal lang naman na makaramdam tayo ng financial worry at stress paminsan-minsan, pero dapat matuto tayong gumawa ng paraan para mabawasan ito. Ikaw ba? Ano ang paraan mo na ginagawa para mabawasan ang financial stress mo? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa videos tungkol sa pera, motivation o business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po uli tayo sa susunod na video.